Na ito pong panaginip ni Jose, hindi niya po yan personal dream. It was a God-given dream. Amen. Okay? Tayo po, simula pa nung maliit, hindi ko alam kung naturuan kayo na mangarap. Ano po? Kung naturuan kayong mangarap, kung hindi tayo naturuang mangarap, maaaring yan ay may epekto kung bakit narito tayo o kung ano man ang naging buhay natin ngayon, because our present life is really the effect of our past. For example, kung pinag-aaral tayo ng mga magulang natin, siyempre nung maliliit pa tayo pero hindi tayo nag-aral, so it will affect our future. O kaya inuutusan tayo na magtrabaho pero nadaig tayo ng katamaran, so maaaring maka-apekto yon sa ating kinabukasan. At wala naman po sanang masama kung tinuruan tayong mangarap. Kasi madalas tinatanong ang bata, anong gusto mo paglaki mo? Ewan ko kung natanong kayo, hindi ako natanong ng ganun. Hindi rin. Kung di mag-aaral tayong mabuti, ganun lang. Ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko, may pamana sa inyo, kundi ang edukasyon. mamili ka. Yung piko o ballpen. Ano yung piko? Kasi laki ako ng probinsya, yung ginagamit niya pag nagsasaka ka, manual yon na pag ng lupa. Pagdig. Kasi bago mo yun taniman, litsin ng kamuting kahoy, kaya kamuting. Piguin Oo. mo. Parang haanuhin mo yung lupa para lumambot. Bungkalin. Ayun. So, sabi niya, kung pipiliin mo yung ballpen, so may possibility laya ka sa kahirapan. Pipiliin mo naman yung piko, diba? Tapos sabi ng mga Ilonggo, ang kwarta sa amo, ginapiko, ginapala. Akala ko nung una, ibig sabihin, ang ginapiko, ginapala ay maraming pera. Pero nung makapunta ako ng Iloilo, ang ibig sabihin pala nila noong kasabihan na yun, bago ka magkapera, paghihirapan mo muna ng gusto. Kasi yung pala at saka yung piko, ibig sabihin, work yun, hard work. Hard work. Anyway, wala naman po sanang masama noon, pero hindi tayo naturuan na atin i-discover kung ano ang pangarap ng Diyos para sa atin. Most of us, sa totoo lang po, kahit na nandito na tayo sa gawain ng Panginoon, let's say na born again na tayo or na-involved na tayo sa mga gawain na pinapahayag ang Word of God, marami pa rin sa atin, we are continually pursuing our own dream. At hindi natin nare-realize na, teka muna, I have my own dream, but what about God's dream for me? Kasi iyon ang konteksto. Alam nyo, madalas ginagamit itong pagiging mapanaginipin ni Joseph, di ba? Sige, mangarap ka katulad ni Joseph. Diba? Mangarap ka katulad ni Joseph. Kinakailangan magkaroon ka ng pangarap. Kung tutuusin, wala namang masama doon. But if it is just your own dream, what about God's dream for us? Diba? Hindi ko alam kung ilan sa atin ang nag-attempt to discover, well, I have my own dream, but what about God's dream for me? Diba? Ang Diyos ay may pangarap kaya para sa akin? May panaginip kaya para sa akin? Ano po? I believe so, kasi ito yung ating basis. Actually, maybe Joseph's own dream is to become just a shepherd. Kasi yun na yung kanilang buhay. Diba ang sabi dito, pag binasa natin yung mga previous verses, ay kasama siya doon sa kanyang mga kapatid sa father side,
mga anak ng mga concubines, ano, kasama siya na nag-aalaga ng mga tupa. Imagine, he was just 17 years old. Dito po sa binasa natin. Batang-bata. So, maaring personally, ano ba ang kanyang gustong marating sa buhay? Ano ba ang kanyang pangarap? Eh di maging shepherd. Ano? Kasi noong mga time na yon, wala namang maraming choices eh. Hindi katulad ngayon. Ang daming choices sa buhay. Diba? Ang dami mong pagpipilian kung gusto mong maging ano. Diba? But one day, God gave him the revelation. Diba? Of God's own dream for Joseph. He gave him that revelation by giving him a night vision. Ibig sabihin ng night vision dito is panaginip habang natutulog siya. Ano po? Ibinigay sa kanya yung panaginip na yon. Of course, at first, hindi niya naintindihan what does it mean. Ano? Ikinuwento niya lang yun sa kanyang mga kapatid at sa tatay niya bilang isang bata. Uy, nanaginip ako, di ba? Nung mga bata pa tayo, ganun eh. Pagka naglalaro, kanya-kanyang kwento ng panaginip. Uy, nanaginip ako kagabi. Di ba? Ako din, nanaginip ako kagabi. Anong panaginip mo? Kahit yung mga panaginip eh, mga bungang tulog lang. Bilang mga bata, eh napagkukwentuhan natin yung mga ganun. Di ba? Kasi ang panaginip, may panaginip na bungang tulog eh. Di ba? Ibig sabihin ay Hindi pwede. normal yon na nananaginip ka, pero ibig sabihin ng bungang tulog na panaginip, walang meaning yon. Ano, it's just ano lang, maaring bungang tulog kasi pagod tayo, etc. Pero pag ang panaginip ay God-given, of course, it has a lot of meaning. Ano po? Mamaya, we will trust the Holy Spirit to teach us how we can discover God's dream for us. Ano po? So ngayon, si Joseph, binigyan siya ng panaginip ni Lord. Nanaginip ako. Diba? Ito yung panaginip ko. Diba? Nag-aani tayo, ng mga trigo, binigkis natin. Pagkatapos, yung sa inyo, yung 11, yung big kiss, natumba, yung bukod, yung akin lang ang nakatayo. Diba? Yung bukod doon sa big kiss ko. Tapos yung pangalawang panaginip, tandaan nyo po yun ha, hindi lang isang beses na naginip si Joseph, kundi dalawa. Because it has something to do of it can help us discover God's dream for us. Ano? Dalawang beses yung dream. Ano po? Madalas, yan ang isang makikita natin. Ano? Mamaya, babalikan natin yan. So, ngayon, pangalawang panaginip, hindi na yung tungkol sa ani ng trigo, kundi patungkol na sa buwan, diba? Sa araw, at mga bituin. Ano, yung araw doon is tumutukoy kay Jacob, sa tatay niya, yung buwan sa nanay niya, tsaka yung mga bituin sa mga kapatid niya, na yumukod sa kanya. Kaya nagalit pati tatay niya eh. Diba? Magiging boss ko pa yata ito, kumbaga. Ano ibig mong sabihin, magiging boss ka namin? Ikaw magro-rule sa amin? Eh, si Joseph, pagamat panganay siya kay Rachel, pero bunso naman siya, second to the youngest siya, kay Jacob. Diba? Kasi ang panganay ni Jacob si Reuben eh. Siya yung panganay. Ano? Kay Leah. So, yun. Okay? Ngayon, bilang bata, sa kanya kwento lang yun. Ano? At that time, si Joseph ay wala pa siyang ganong sabihin natin, realization na, uy, galing ito kay Lord. Pero galing kay Lord yun. So, anong ipinapakita sa atin dito? Ang pinapakita sa atin dito, bagamat tayo po ay nilikha ng Diyos, na meron tayong capacity, na we can make our own decision. We can make our own choices. That is what it means really to become a human being. Diba? And we are above all God's creation on earth because we are human, we are not animal. Animals are living by instinct. Alam niyo yung instinct, katutubong bait. Nakatulad ng aso. Yung aso, pag inapakan mo yung paa, lalo na hindi mo yan alaga, hindi na yan mag-iisip. Kakagating ka na kaagad. Anong tawag doon? Instinct yun. Yung pusa na yan, pag inapakan mo yan, hindi na yan mag-iisip.
It's either kakagating ka niyan o kakalimutin ka niyan kasi instinct yun. Ang tao hindi ganon. Ang tao pag sinampal mo, example, sinampal mo, at lalo na kung kasing katawan ni Brother Joey ang sasampal sa'yo, Ay, bagso. mag-iisip ka muna. Ano kaya pag ginantihan ko kaya ito masasaktan kaya ako o mananakaw ko to. Diba? So mag-iisip ka muna, ganun ang pagiging tao. So, mayroon tayong capacity to make our own choices. Meron tayong kakayanan magdesisyon whether it is according to the will of God or against the will of God. Yan din ang dahilan kung bakit we can make our own dream, our own plan. Bilang tao, meron tayong capacity ganon. Pero tandaan natin, binigyan tayo ni Lord ng ganoong kapasidad, hindi para gamitin yon sa pansarili, kundi para gamitin yon so that we can begin to cooperate kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Sad to say, diba, from the very beginning, ginamit ng tao yung capacity na yan against God. Diba? Kasi nung sinabihan ng Diyos si Adan at si Eva, na po pwede niyong kanin yung mga bunga ng puno dito sa halaman, maliban doon sa gitna, ang ginawa ni Adan at ni Eva, in-exercise nila yung kanilang power, diba, to disobey God. So doon na nagsimula ng tao, ay pwede pala ako magsarili. Diba? I can live by my own. Na kahit hindi ko kailangan ang Diyos, kahit hindi ako maniwala sa Diyos, I can live by my own. Doon natuto ang tao na magsarili. So ginamit niya yung kanyang God-given capacity not to cooperate with God, but to live according to His own. Nasabihin ng iba, ano ba ang problema kung gagamitin ko ang aking kakayanang magdesisyon at gagawin ko kung anong gusto ko? Alam niyo, malaking problema yan kasi dyan nagsisimula lahat ng problema natin. Diba? Nagsimula ang problema ng tao kasi sinunod niya ang kanyang gusto. Sa halip na sundin niya ang gusto ng Diyos. So, yung sinabi ng Diyos kay Adan, it was not a dream. It was a face-to-face revelation. Na ito yung gusto ko. Diba? Maaari niyong kainin yung bunga ng punong kahoy, mga punong kahoy sa laman ng ito, except yung nasa gitna. Huwag niyong kakainin yun sapagkat pag kinain niyo yun, mamamatay kayo. So, it was a test. Ano bang gagawin ng tao? Susundin niya ba ang Diyos o susundin niya ang sarili niya? So, we always have these two possibilities, tandaan niyo. No? Human life is always has these two possibilities. Susundin ko ba ang Diyos? Susundin ko ang gusto ko. Diba? Gagawa ba ako ng sarili kong plano? O ipupurso ko kung anong plano ng Diyos para sa akin? Gagawa ba ako ng sarili kong panaginip o pangarap? Or I will pursue God's dream for me? Laging ganyan ang buhay natin. These two possibilities. Siguro, kung nakikinig kayo dito sa message na to, ay napapaisip marahil kayo kung, teka muna, parang I pursued my own dreams. Paano yun? Late na ba? Mamaya malalaman nyo kung late na kayo o hindi pa. Okay? So may dalawa na akong pangako. Di-discover natin how can, sa tulong ng Holy Spirit, paano ko malalaman kung ano ang dream ng Diyos para sa akin. Pangalawa, paano ko malalaman kung late na ba o hindi ba. Okay? So, yun ang pangyayari. So, kasi having a dream, it's like having a plan. Parang synonyms. Having a dream, it's like having your own plan. Diba? And having your own choice or making your own choices. Diba? Ang pagkakaiba lang ng yung totoong nangangarap ka ng hindi tulog, kundi gising, ibig sabihin mayroon kang sariling gustong marating sa buhay.
Kaya lang, ang isang failure na nakita ko from my own experience also, and from my observation from other people, kahit na sila ay mga believers na, ay marami sa atin, hindi natin talaga pinursu or hindi tayo nag-attempt, ano bang gusto ng Diyos para sa akin? Kasi meron tayong sariling gusto. Now, without us even realizing or knowing it, lahat ng mga mabibigat nating problema ay nagsimula kasi pinili natin kung ano ang gusto natin. Kaya doon nagkawindang-windang ang buhay niya Adan at ni Eva, di ba? Napalaya sila sa paradise kasi pinili nila ang gusto nila. You cannot remain in God's presence. You cannot remain having a good relationship with God if you will insist and pursue what you want. Especially if that is in conflict with God wants for you. Yun ang nangyari kay Adan at kay Eva. Hindi sila nakapanatili. So nagkaroon ng breakaway. Kasi pinilit nila kung anong gusto nila. Ano po, hindi naman masama ang magkaroon ng sariling pangarap, pero ang question, if we have our own dream, di ba, ito ba ay tugma sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin? Kasi kung yun ay saliwa or in conflict sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin, then mayroong regret yan sa huli. Ano? Kasi the greatest loss that you can ever experience is if you lost God's dream for you. And the greatest gain that you can ever have in your life is if God's dream for you is fulfilled. So ito yung pagkakaiba. Anong pagkakaiba between my own dream and God's dream? Yan muna po, ano.